Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Tuesday at actually ito pong ginagawa nating purpose ng 40 days. Tayo po ay nasa final week na ng ginagawa nating ito. By next week, tapos na po itong 40 days and meron na po kayong opportunity na isurrender yung inyong prayer request, yung bookmarker na ginamit natin throughout itong 40 days. And mapapansin po natin na mabilis lang rin naman talaga na matapos rin itong taong 2026. Katatapos lang ng January at nasa pangalawang buwan na tayo ng bagong taon na sinalubong natin nung nakaraan. And talking about itong bagong taon na sinalubong natin nung mga nakaraan lang, gusto ko lang rin pong i-remind kayo na this coming Sunday, magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. Alam ko na napaka-blessed ng naging meeting natin nung Sunday kasama si Bishop John Paul. And ngayon, ito na yung pagkakataon natin na ayusin yung relationship natin sa Diyos beginning sa magiging Lord's Supper natin ngayong weekend. Itong Lord's Supper na ito ay nasa isang, sabi natin, idea. Anong idea yon? Alisin yung pain na pinagdadaanan natin. Kasi in the end of the day, yung pain na pinagdadaanan natin, lahat ng yan ay dahil sa malayo tayo sa Diyos. Pero the moment na lumapit tayo sa Diyos, yung pain ay matatapos na rin. Siguro po nanonood ka sa akin ngayon and napapansin mo sa buhay mo na meron kang sakit, meron kang karamdaman, pero hindi po dapat eh. Kasi yung katawan natin, linikha tayo ng Diyos na yung katawan natin ay templo ng Diyos. So ibig sabihin, wala dapat sakit, wala dapat karamdaman. And according na rin sa salita ng Diyos na kinuha niya na lahat ng ating pagdurusa. So ikaw po na merong pain sa katawan, pain sa loob ng kaluluwa mo, sa loob ng puso mo, this coming Sunday, guys, this coming weekend, ito po yung ating magiging schedule. Saturday, alas 10. And then sa darating pong linggo, alas 7. Sa Tagalog, 10:30 sa Chinese. And then 9 and 11 sa English. Sa pagpunta po ninyo, isa tong malaking pagkakataon para magkaroon kayo ng kalayaan sa lahat ng sakit, karamdaman, at magkaroon ng renewal ng vow ninyo sa Panginoon. Kasama na rin na gagawin natin is yung banal na hapunan. And still, katulad ng pinag-uusapan natin, tayo ay nasa final week na ng ginagawa nating It is Written na 40 days. At ngayon pong day number 34. Ito po yung pag-uusapan natin, Will You Marry Me? When we talk about itong topic natin ngayon na Will You Marry Me? Alam nyo po na madalas yan po ay nangyayari sa isang, sabi natin, engagement. Na yung lalaki is inaalok niya yung babae na magpakasal. And when we talk about yung pagpapakasal na ito, wag natin pag-usapan ngayon yung, sabi natin yung love life ninyo. Pag-usapan natin yung verse of the day natin for today. Nakasulat po sa libro ng Isaiah sa chapter 54 sa verse 5. It's written like this, sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Interesting, bakit ko napili yung title na ito sa day 34? Kasi remember, nung may mga napapanood tayong palabas or maybe ganun rin po yung nangyari sa inyo na nung nag-propose sa inyo yung isang tao, 'di ba, parang pinapangako niyang ibibigay niya halos yung buong mundo para sa inyo. Tanggapin mo lang yung alak-alok niyang magpakasal. Pero dito, makikita natin na yung Diyos
parang the same thing rin. Tingnan niyo po, bakit hindi pero alam natin sa tao papangakuan ka pero yung pangako laging napapako, hindi naman natutupad. Pero dito sa Panginoon, pinakita niya kung sino siya. Bago niya i-present yung sarili niya, sabi niya, para mo kong asawa. Pero tingnan natin kung paano niya ipresenta yung sarili niya. Sabi dito, ako yung lumikha sa iyo na para mong asawa. And then sabi niya ba na, Panginoon na makapangyarihan ang pangalan ko. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas, Diyos ng buong mundo. So, makikita niyo po yung pag-explain niya ng sarili niya diyan. Pinaliwanag niya na unang-una sa lahat, makapangyarihan siya. Makapangyarihan yung pangalan niya. Ibig sabihin, ito ako. And then sabi pa dito, tagapagligtas. Tapos Diyos ng buong mundo. So, makikita po natin kung asawa natin yung Diyos, kaya niya tayong ingatan. Kung asawa natin yung Diyos, tandaan niyo po, hindi lahat nagpo-propose yung Diyos. For example, di ba, this coming Sunday nga, this coming weekend, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. And then itong Lord's Supper na ito, meron tong katawan at dugo ng Panginoong Jesus at ino-offer niya yung buong katawan, buong dugo niya para sa iyo. Pero tandaan niyo po, katulad na yung marriage, hindi lang benefits yung makukuha mo, kundi meron kang tungkulin rin na dapat mong gampanan. The same thing rin sa Diyos. Ang ganda kasing pakinggan na parang asawa mo yung Diyos. Ang gandang pakinggan na yung Diyos nandiyan palagi para sa inyo. Pero, yung pinaka-question is like this. Okay nga, nandyan nga yung Diyos, kasama mo, pero ginagawa mo ba yung gusto ng Diyos? Kasi katulad na yung relationship ng mag-asawa, kinakailangan siyang patibayin. The same thing rin pagdating sa Diyos. Kailangan rin patibayin yung relationship sa Diyos. Sa paanong paraan, sundin mo siya. Yung Diyos, ipo-provide niya din yung gusto mo. Hindi problema para sa Diyos na i-provide yung gusto mo, pero dapat alam mo yung tungkulin mo bilang asawa niya. Na kailangan wala siyang kahati. Na dapat inuuna mo siya. So kung napansin mo na, Pastor, hindi ko pa talaga pinakasalan yung Diyos. Kahit narinig ko to, alam ko na inaalok ako ng Diyos na pakasalan ko siya pero ayaw ko. This coming weekend, samantalahin nyo yung pagkakataon. Meron tayong banal na hapunan at tandaan mo to, inaalok ka ng Diyos. Inaalok ka ng Diyos kung gusto mong magpakasal sa Kanya. Pero syempre, meron tayong tungkulin. May benepisyo, pero may the same thing, may kailangan rin tayong gawin. Tandaan ninyo po. Kaya nga, ang tanong ng Diyos para sa inyo is ito, will you marry me? Ang daming benefits, but in the end of the day, merong tungkulin. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program natin today, huwag niyo pong kalimutang i-share para sa family members ninyo, para sa kakilala ninyo, kapitbahay ninyo, para matulungan rin po natin sila. So please share niyo po ito para sa kanila. And kung hindi niyo pa po napanood yung buong episode ng ating 40 days, itong pinag-uusapan natin na 40 days na blessing, nasa YouTube channel po, hindi kayo mahihirapan na mahanap doon yung mga videos natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dyan, mas magandang subscribe na kayo, and then hanapin nyo lang UCKG Hong Kong, tingnan nyo po yung playlist, nandyan po yung 40 days na it is written. Okay? So gusto po namin na nandyan lang yon para at least kung kahit tapos na tong 40 days na it is written, kaya nyo pa rin na mag-build ng habit na mapakinggan ulit. And I believe yung Word of God naman laging naririnig nyo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at then bukas again sa ating Midday Boost program. Pagpalain po kayo ng Diyos.